So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang presyo nitong CBS version, ito ay nagkakahalaga ng 140,300. So sa lahat ng mga kukuha, andyan po sa screen nyo yung kanilang mga months and rebate nila para at least meron tayong reference. And sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayong 2025 para sa bagong PCX 160 CBS? So ayun, comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin at malaman din ni Honda kung ano nga ba yung mga hinanain nyo. And para naman doon sa mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to? Ayos yan, di ba? So yun ako mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 125,900 kapag kinuha nyo ng cash. At ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment dito sa branch ng Mega Vea Baliwag. So ayan, para at least meron kayong reference kapag kumuha kayo ng hulugan or cash. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan, at para doon sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos yan, di ba? So yun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong and mga naghahanap ng CBS version, available na nga po dito. Meron silang 2, 3, 4 na unit. So ganyan na itsura niya. So ang ganda nung ano, yung pagka-red niya. Parang ano, Ferrari red. And then sobrang glossy. Sobrang ganda kapag sobra pang nakapunasan to at nalinisan. So ayan ang itsura niya. So kung nagtatanong kayo, anong pinagkaiba nung CBS tsaka si ABS? So syempre dun sa specs niya, ito naka CBS, yung isa naman naka ABS. And then sa panel niya, and then sa mga switches, yun yung pinagkaiba nila. Then the other features naman, parehas naman na sila ng looks. Then yung sa taillight and then yung headlight nila, halos parehas lang din naman, wala silang pinagkaiba. Okay, so sa panel lang and then sa mga switches, and then yung specs niya na CBS. So sakyan natin, side stand muna natin. Napakagaan ng motor, oh. Tsaka parang feeling ko sobrang baba na ito. Hindi ako sure, pero 5 to ang ating height. At least, di ba, kung may mga ganitong motorcycle na abot natin, magandang beginner bike to, di ba? So ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. Goods naman siya, tsaka hindi siya mukhang alanganin sa mga parking, di ba? Lalo sa mga mall. So sakyan natin. Ano nga ba yung itsura natin dito? Ayan. So magaan naman. Pero ang comment ko dito is yung ating upuan, medyo natitigasan ako. Hindi ko masyadong trip yung upuan niya. Sobrang tigas. Ayan. So ganito yung itsura natin. Sobrang gaan din. Pag naitayo na natin, medyo madulas lang yung floor. Pero ganyan yung itsura. Sobrang lawak din ng turning radius niya. Oh. Dito ako sa may bandang gitna ng upuan, kaya ganyan ang itsura natin. Sobrang tingkayad pero manageable naman siya. The shock niya rito, sobrang lambot. Ganda. Ganda, oh. Wala rin ako naririnig na mga ano dito, mga parang maluwag, mga ganon. Kasi di ba kadalasan sa mga T-post ganon. Ayan. So magaan siya. Tapos sa rear naman niya, maganda rin yung shock. Ayan, oh. Maganda rin yung ating shock. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, available dito sa may Honda Motorsports Baliwag branch. Sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito or kontakan nyo na lang sila sa kanilang Facebook page para at least rekta na kayo sa kanilang mag-inquire. So ayan, patingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo and then yung specs niya ngayong 2025. So para doon sa mga naghahanap ng PCX na version 2 yata to, para sa 160cc. Okay, kasi yung una 150cc yung PCX, pero ito 160cc na version 2. Ayan, so tingin nyo, mas maangas nga ba siya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. Center stand natin para at least malaman natin kung kaya bang i-center stand ng 5 to na kagaya natin. Pero na-try ko na to kanina, sobrang lambot, napakagaan. Ayos.
blood in my mouth, I can taste that. And I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses, they grow from the pain and the days pass. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it, man, I'm all in. So I'ma have to stay tall, never show I'm bleeding. When everything is too much, you will see me leading. So yun nga, ngayong 2025, nakita na rin natin itong Yamaha Mio Aerox na version 3, no? Ngayong 2025 medyo naglo-loading ako. So medyo na-excite ako dito na i-walk around at maupuan. So ngayong araw na to, mauupuan na rin natin. Syempre side stand muna natin. Tingnan natin, napaka-smooth ng side stand niya. Napaka-smooth. So, ayan. Side stand muna natin, check natin kung gaano siya kagaan. Yun, no? So ganito siya kapag naka side stand. Mukhang okay naman siya, goods naman siya sa mga parking area katulad ng mga mall. So halos same pa rin naman yung ating itsura nito, no? Kita naman natin yung laki niya, pero mas maganda yung mukha niya ngayon, parang mas lumapad. Yun yung napansin natin. Tapos yung upuan is maganda pa rin yung leather na ginamit dito. Mas premium siyang tingnan ngayon compared sa last version. And then, meron siya mga part na parang carbon fiber yung datingan niya. Tapos, yung cockpit ng ating panel, di ba? Mas siya, mas umangat. Mas gumanda yung itsura, mas maganda siya. Yung POV niya, ang ganda ng datingan. Medyo kakaiba. So, makikita niyo yan sa walk around. Pero yun nga, 5 to ating height, upuan natin kung ano ba itsura natin dito. Abot ba ng 5'2"? Kung in case na gusto mong bumili ng 5'2" ka, tapos gusto mong ganito, ayan, meron tayo reference. So, think kaya pero manageable naman kasi nga, magaan naman yung motor kapag naitayo nyo na. Tapos ganyan itsura natin. So, kapag nasa traffic tayo, katulad dito sa Bulacan or dito sa May Baliwag, medyo traffic dito sa area na to, ganito yung itsura natin. Okay, kapag nasa traffic. Yan, nakaangat yung isang paa, tapos nasa baba naman yung isang paa natin. So, ganun yung ating itsura dito. So, check natin yung shock. Uy, ayos yung shock. Medyo yung laro niya, mabagal yung bounce niya. Pero, okay ito sa mga lubak. Okay, sa likod, hindi ko masyadong pero yan yung itsura niya. Ayan, turning radius niya sobrang lawak na ito. 'Di ba? Tapos yung ating foot pegs or yung footboard natin dito, meron siyang goma, tsaka maluwag pa rin, no, yung itsura natin dito. Ganyan datingan natin. Yan. So legroom natin maluwag din. Pwede tayong maglagay ng gamit dito sa bandang harapan. Kasi medyo maluwag pa rin naman. So yung ganun din naman ginagawa ko sa motorcycle ko. Lalagay din ako ng gamit sa harap natin. Tapos yung upuan, maganda siya sa long ride kasi hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna lang siya. So, ayan. Tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma ngayong 2025? Ang nagustuhan ko pa rito, yung ilaw niya na naka-projected lamp, and then lahat ng ilaw na ito ay naka-LED na. Goods na good siya. Mukhang hindi na siya talaga tinipid ngayong 2025. So, si Yamaha ay bumabawi sa inyo, lalo na dun sa mga solid Yamaha fan dyan. Okay? So, ayan. Comment nyo naman sa baba kung ano nga ba yung mga naging masasabi nyo dito sa motorcycle na to. Ayos yan. So, center stand natin para at least malaman natin kung magaan din ba siyang i-center stand. Pero kapag ganito, medyo mabigat to. Pag ginaganyan natin. Pero pag naupuan natin, nawawala na yung bigat eh. So, center stand, magaan. Ayos. Yeah, we fall fast.